Praise God, praise the Lord. Salamat. Salamat sa maong isa-isawit nga kita gipamduman nga dunay Dios nga gunit ka nato, nagabantay o nagagiya ka nato. O nga ligid niya pasagdan as he has promised in his words, no? Nga ligid niya pasagdan ang iyang mga katawhan, iyang kanakan. O kalipay sab sa Ginoo gyud nga maminaw sa atong mga pagampo. O kalipay sa Ginoo nga kita mga igsoon kanunay magtuon sa iyang mga pulong aron mahibaluta unsa iyang kabuoton. So masayo sa kabuoton sa Ginoo igsoon sa Biblia yan ang ipadayag. Kabuoton sa katawhan sa Ginoo nga sa kaunay mosalig kaniya. Asa may verse na pasada bersikulo magampo nga to kaniya mao gyapon sugo gyud na sa Ginoo pagtuon siyang pulong mo lang gihapon unang kita gining kina ampo nga magapadayon ta sa ato nga bulaton din sa radyo tres kahanginan aron nga dili ta mahalayo sa Ginoo tao biyang di na magtuon sa Biblia o gawari pagtuon sagad gyud masayop gyud sa mga ginahimo. Kaya maghuna-una man siya ang sakto ya. Una-una sa taong sakto yung ginabuhat bali na di ay. Nga si Christ dito sa Matthew 22 katong mga Hudyo gid mismo gani sa iyang kapanahonan iyang giingnan nangasayop kamo. Kay wala kamo mahibalo sa kasulatan ni sa gahom niini. Asa na ang basa, Pastor? Ito, Matthew 22. Itong basahon ko. Ako naman itong gikot. Basahon na ito ni aron nga. Kaya naapayo sa Matthew, Kapitulo 22, unya, versikulo, ang ginalikay sa ni mga seduces. Yung panikay sila, ha? Verse 29, he said, Ye do err. Jesus answered and said unto them, sa mga Sadducees, he said, no, ye do err, not knowing the scriptures, nor the power of God. Sayop ka mo na wala mo mainsakto tungkol kayo, wala mo masayod sa kasulatan ni sa gahom sa Dios. Wala mga igsoon, aron di ta mga sayop padayon ta sa atong Bible study o kamong nakasugod pagpaminaw niyo itong tulumanon padayon kung mo'y Biblia palit mo Biblia palit mo gusto higyud ninyo na ay aron nga excuse me ana bang tarong gyud itong kinabuhi unya i-applikar gyud ha kung siya itong natulan sa pulos Ginoo. Sige again ato ta sa ato nga paghisgot pagtuon sa pulong sa Ginoo ato na yung meditation Bible reading for today Salmo 66 niya ngadto na sa 68 66 to 68 no 66 ngadto sa 68 sa Salmo si David ang namulong niya diba sa 66 no narabay pahimdom ni nato diya sa Ginoo ni patugyan ni David nga matod niya din kung kita daw magtipig o kasalanan diya sa atong kasing-kasing ang Dios dili maminaw sa ato nga mga pag-ampo verse 18 if I regard iniquity in my heart the Lord will not hear me. Dili siya minaw kanako. Kaya ba isang sige ato day kay balos ito ko malimot no istahan namin ni Pastor Ray Jaris alang ni sa atong mga kaigsuonan din sa Davao Oriental area no mahibalo ni Pastor Ray Jaris niya rao nga karong sunod simana June 12
no, June 12, diha sa Makaling Beach Resort. Ang ato nga mga kaigsunan din ha, no, ang mission sa Buso, Mati, sa Tamban, Brother Edwin, niya church din na sa Pinasagan o sa Lupon. Para ka Pinasagan church ba mo mag-sponsor na pastor ay, no? So diha sila sa Makaling Beach, June 12. Unya, ang last day sports pa dahil gani, mao ni ang mga topic ni isgutan din ha. Sa mga fellowship, role of women, Brother Daniel, imo na ba Daniel, no? Ang bulhaton sa mga bayi diha sa kasimbanan sa Ginoo. Then, Sovereignty of God, Pastor Ray Jaris, kang Pastor Edwin Bongkalis, no? Edwin, Error of Arminianism, mga sayop sa pagturuan ng Arminianismo. Then, Eternal Security, kang Pastor John Rofon, napayduha, tithings, no? Tithes, na offerings, o ang qualification of pastor, mga representative ni gikan sa Lupon o sa Gubjin. Okay, karon ng kuan, karon ng sunod na semana, Webes na, no, Webes Pizza 12. Niya, naapo mo yung sports din na alas 4 sa hapon. Sports, alas 4 sa hapon. Dawat na ko imong text, Brother Christopher Kalipsan, Per, no? Sige, may kay makakuyo ka sa karong Biyernes dito sa ang Alyusan, North Cotabato, no? Si Brad Junjun, okay na po to, no? Si Junjun, gikan sa Malita, eskwela mo na dito sa Davao, may klase sa makakuyog sa siya. Ginatong limbang masayo-sayo before 6 in the morning sa church kay alas 6 good mo gikan ta kay alaw na sa hapon dito na ay lecture, na ay Bible seminar. Niya pagka alas 6 gabi po lang na ay evangelistic crusade. Dati mo yung na pastor, siyempre, evangelistic crusade. Aron nga ang katawan sa maong dapit mahibalong doon na lang may usa ka manluluwas. No? Although we teach, we believe sa gitawag og Church Perpetuity, kadto na kasimbanan ng Diyos Kristo, pero dili man pinagibiya sa simbahan ang tao maksinatag kaluwasan na or maluwas through the Lord Jesus Christ sa Gyud. Muna nga naatay evangelism, no? Then, Brother Nelson sa Bakakuyog, no? Isa mato, Brother Crispin, Brother Nelson, Brother Crispin, not Crispin, Christopher, Brother Christopher, Brother Nelson, si Junjun, o I'm not sure kung si Brother John Ruben, kuyo ka na ba John? No? Kaya trabaho mo sa gobyerno, no? Bernes, maka-absent yung anak, kuyo ka. Walang ba John ha? Text lang, or pahibalo lang ko, no? Unya, next week na ang atong pag-ato sa Manuel Peralta, Martes, no? Sa Martes. Pahibalo na ito si Pastor Rato nga, gahapon, no, nga doon na tayo ang pagbisita na to sa Kalbay sa Pizza 28 sa October pa, October 28, no? Muna 28 29 to the Bible Seminar dito sa Kalbay. Kaya mag-isoon, atong oras alas 4:19, 4:19 in the morning. Kung atong midweek service and prayer meeting sa isayo mo ha, aron maka-fellowship ta. Unya, samtang mag-inom-inom ta coffee, no? Salamat kaya niya kanang kang Jenny o kang Arnel Morales nga hatag nining maong coffee. Yung lamia, no? Yung lamia. Itong enjoy inom. Sige, mag-ison itong ipadayon tong gahapon nga iskutan nato may tungod nining trabaho sa Dios kaluwasan. Neday sig, sa di pa ko malimot, saying dahil inigikan ni kang Charles Salon Spurgeon. Nga matod pa niya,
we shall not adjust our Bible to the age, but before we have done with it, by God's grace, we shall adjust the age to the Bible. Quote. Tama yun. Dili daw ang Biblia mo itong ipa-adjust atong kaugalingon. Dili kita, no? Kita, maigsoon. Maoy mo musunod kung unsay gisulti sa Biblia. Dili kay Biblia mo itong pasundo na to. Kung mahimo man na to na sa grasya sa Ginoo, unang mo sa gyud na to ang Bible. Biblia gyud maigsoon ay lain, no? Ang Biblia mo mando sa to ang kinabuhi. Although ang Ginoo man na, pero di man lagi musulti ng Ginoo na to ron maigsoon. Di pa ilaing saying ni Charles. Actually, patitaghan na pa ni maigsoon. Nindot mo kay yung mga sayings. No? Napasegi ingon niya din. All the devils in hell and tempters on earth could do us no injury if there were no corruption in our own natures. Quote. Tanan daw mga demonyo diha sa impyerno, tanang mga maninintal. Ano yun diha nga all the devils in hell and tempters. Kay ang mga demonyo bukod mga ison, ang mga daotang espiritu, daotang mga manulunda, ang uban manggod gibutang dito sa bottomless pit. Ang uban ay ipasagdan sa kalibutan mo ng mga impakto, na mga itayo sa bantingon di nato, wala sila mga fallen angels. Kini daw sila tanan mga demonyo mga isuon, di makahimog daotan nato, di siya makahimog kadaotan nato kung Spurgeon, kung wala pa unta tay old sinful depraved nature. Pasabot nga tungod sa ni atas sa gitawag og unod nun kinabuhi na pasato ang old sinful depraved nature daan pagkatao magamping ta kay na ay mga evil spirit nga nagapanintal. Pinagistong mga mata, maibog ta, huna-huna nga dautan, sultihan nga di maayo, pinuhatan nga di maayo. Mao na tungod na sa atong old sinful depraved nature, igita day mo kumpiyansa. Yung dito ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 7, di daw ni masabtan niyang kaugalingon. Sa Romans chapter 7 di niya masabtan niyang kaugalingon kay ang mga butang nga maayo nga iyang tang gustong himuon, di naman niya mabuhat katulumino iyang gilikayan, iyang gidumtan, iyang likayan mo iyang mahimo. Then ingon pa ni Apostle Paul na kining tanan, dili na ako naghimo kundi ang sala nga niya nako naglublob din nako. May bulong ka nga na dinay man ni Apostle Peter ang Ginoo. Anong nabudian man ni Judas Iscariote ang Ginoo. Si Judas Iscariot good pod, di good po to siya chosen. Pero bisag mga pinili ay kalimot niya patanin ni atong lawas nga makasala. Muna na dublihon good atong mga pagampo. Careful, na? Bantay kita. Okay, sige, maigsoon. Ato'y padayon itong atong nabiyaan gahapon. Okay, suguta, mahitungod din God's effectual calling. Dami ni kapagtawag sa Diyos, no? General call of God and then the effectual call of God. Katong mo ito'y masupak sa tao. Masupak, mabalibaran, mayamiran, sa pa yung mga itawag na to na kabalibaran. Pero kini ikaduha nga pagtawag sa Dios maigsoon, dili gid ni di kabaliban ang tawag ni. Gitawag bitaw ni siya effectual calling kay mo ipikto gyud ni sa dihang ang Dios personally
muhimo sa pagtawag mo ng kaluwasan, iyan ang trabaho sa Dios, dili na iya sa tao. Nabalibaran ni Saul of Tarsus, si Apostol Paul ba, sa wapa siya makabig. Nabalibaran niya ang wali ni Esteban. Na-resist niya ang preaching ni Stephen. Manang impali ni Esteban dito sa buhat 7. Mga tikig mugliog, yung gikabalibaran na ng Espiritu Santo, pero actually, dili yun ang Holy Spirit, kundi ang pagwali sa mga katauhan sa Ginoo nga minanduan sa Holy Spirit. Sama daw sa mga propeta sa daang tugon. Matong natun-an naman nato na, no? Atong sa Acts 7:51, nagitandi nato sa Nehemiah 9:30. So, this effectual call of God is not of man, kundi iyag yun is Ginoo. Basta ito na itong the other day, ang June 2 verse 9, kunya ang 1 Corinthians 3 verse 6 and 7, itong pagtanom, ang Diyos mo ay nagkapatubo. Then sa unang Korinto 2, 4 o 5 sa batong nahibaluan, no? Nga si Apostle Paul sa iyang pagwali, wa siya magamit og mga enticing words. Kana bang pagpanulti nga pinalamig yung kayo, although dili man na may soon dautan, pero kung muna itong himuong paagi aron nga ang tao madani, dili na murso tas kaluwasan nga tinuray. Anang si Apostol Paul ang iyang pagsalig may son dito sa gahom sa Dios. Malingon niya sa unang Korinto Kapitulo 2 versikulo 4 tungtong gibasa gahapon. And my speech, verse 4, and chapter 1 Corinthians 2, verse 4, and my speech and my preaching was not in vain, was not with enticing words of man's wisdom. Di daw pinagi sa madanihong mga pulong pinasikad sa kaalam sa tao, but in the demonstration of the Spirit and of power. Verse 5, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Manang si Apostol Paul may soon, kanunay siya yung gaampo nga unta ang Ginoo magapanlangin sa iya ang buluhaton. Huwag maugin niya itong mga pag-ampusab. Yang Ginoo mag-bless, dili man ta mga magwawali, pwede may mga pastor, mga membro niya, ang inyong mga pag-ampo dako kay nagkaimuan para sa buluhaton. Mawita na nga malamposan na itong radio ministry as of the present until now by the grace of God tungod sa iyong prayers o tungod sa pagpaminaw sa Ginoo nini. 1 Corinthians chapter 2 verse 4 and 5 na napailaing bersikulo. Kining sa Book of Romans chapter 1. Si Apostol Paul may soon nga sa mga sa iglesia sa Roma. Giingnan niya Romans chapter 1 and then verse 6. Romans 1 verse 6. Ingon niya di, Brother John, sa di pa na ako ni basahon, Brother John Ruben, i-text ko ba John na kung madayon ka, no? Kay aron di po na ako malimtan itong akong ipahulam sa imuhang libro ni J.M. Carroll, no? Katong The Trail of Blood. Yan na, versikulo 5. Yung panipol din sugot sa verse verse 5, sugot sa verse 5. Romans 1 verse 5, actually 6 tumasahan, pero sugot ito ang versikulo 5. By whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations. Praise name. Verse 6. Among whom are ye also the called of Jesus Christ. Nga kamuusab mga tinawag pinaagin ni Hesus Kristo. Gipanagtawag kamo impanipol ngadto sa mga Christians sa Roma. Gipanagtawag kamo ni Ginoong Hesus Kristo. So nakabalibad sila? Wala. Nga naman, Ginoo naman mo naghimo ni. Yapay laing verse. Balikan natin itong unang Korinto. 1 Corinthians chapter 1 and then verse 9. Matul pa ni 4 din. Unang Korinto 1, unya, versikulo 9.
He said, God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Sa Book of Romans, nang gibasa, o diri sa unang Korinto, may susulat ni Paul sa Korinto, ang mga nangaluwas, tinawag yun sa Ginoo. Walay kaluwasan higala kung walay pagtawag ang Dios inwardly. No? Basta ang Ginoo mo tawag og muluwas gani magsuon, epektibo yun na. Kung di yun na kabalibaran, basta Ginoo na moo'y magapandarbaho. Mana sa mga prayer na to, sa mga bagti kay kasing-kasing, gahi kay kasing-kasing ay mga igsoon, gahi lagi, pero ang pulong sa Ginoo sa mamugod na sa usa ka hammer, usa ka martilyo bitaw. Ya, kung sige ni mong duk-duk maigsoon, mabuak ng bato, bisan sa kabagtik sa bato. Yung na naka-powerful ang pulong sa Dios. Unang daghang gasupak ng programa kaniya to, by the grace of God, kung Ginoo mo'y katrabaho, nahimong magtutuod kang Christ. Okay, another verse. Adora sa las 4:30 o dali armas panahon, gala. 4:31 in the morning. Ay another verse magsoon. 1 Corinthians 1:9 to ha. Dirita sa Book of Galatians chapter 1. Sulat ni Apostol Paul kanang ako alam mo nangapi na muli. Ako dre nangapi ko ang milk nga gipalit ni Malo. Saguran ako gamayng coffee, gamay ra. Kaya ganihan akong sayo pa nag-record sa programa na to at ako alas 12. Alas 12 kaso alas 12 sa pila ka mga oras. Record ta kay kini atong programa maigsoon 30 minutes man ni atong programa dito sa ubang radio stations. Anang record dito. Kini ito aron live ta ha. Live ta karon maigsoon gani atong badlong Miyerkules ron pizza 4 sa mga naga-birthday, June 4. Happy birthday ninyo, ha? Okay, nila, maisuot. Book of Galatians, chapter 1, and then verse 15. Good morning, kang Ma'am Ilby o kang Sir Manny. Nga, ayun nila. Every morning, good Pastor Gapaminaw. But lang si Ma'am niya, no? Minaw karon Ma'am, ha? Dinis sa GSIS. Galacia 1, versikulo 15, matol pa ni Paul. But when it pleased God, sulat na pagbasa ang 13. For you have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. Manay testimony ni Paul. Yun sa niya paglutos o gilaglag ng iglesia sa Ginoo. Siya may nagpasugol grabing paglutos good. Unprofited in the Jews' religion, above minimi equals in mine own nation, being more exceedingly jealous of the tradition of my fathers. Grabe ba itong jealousness kadasig ni Saul of Tarsus, Apostle Paul, basa dito pa siya sa Jewish religion. Nila, verse 15, but when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me by His grace. Mo ni ang pagluwas Ginoo kang Saul dito sa daplin sa dalan sa Damascus. Kaya yung padayong lutoso ng mga Christians, pwede man pwede mo na nga gikabig siya sa Ginoo ditong dapita. Gitawag siya, ingon niya, but when it pleased God, apan sa diyang gikahimuot sa Dios nga naglain kanako gikan pas tagwangkan sa kunginahan ug nagtawag kanako pinaagi sa iyang grasya. Abig siya. Magsoon ato ni padayon og oras de sa first portion. Ito ni ipadayon og maha kini ato nga paghiskot pagpulong sa Ginoo. Good morning again, Brother Kindon. Ilunya diri. Good morning, Pastor Mamalo. Salamat kayo sa prayer, Pastor. Amping mo ni Mamalo, tulog ka mga kabataan. To God all glory and honor.
Ngayon makahapit ko tugot sa Ginoo, ako lang panikamutan Brad Lingley, no. Next week ni gadto na mo diha, tayong makahapit ko des niyo ha, maka-offer og prayer, no. Binagyod para kang anak ni makang Russia, ha. O kaninyo tanan diha. Sige, may so natuta sa ikaduhang hugna ning ato nga pagtuon, kung ikaw higala pa sa kaluwasan, come to repentance and trust Christ as Lord and Savior. Maminaw sa taning usap pa ka pinasahi nga awit. Amen. Praise God. Praise the Lord. Salamat sa maong mensahe sa awit. Bino ba iso natong ipadayon ang paghisgot mahitungod nining church atong Ginoo sa Kristo pansadi pa din ato di ay meditation for today. Again, that will be taken from the book of Proverbs. Sige, please turn your Bibles. Proverbio kapitulo 14. Gahapon ato tong gisugutan tong verse 17, no. He that is angry dealeth foolishly. So ipakita lang sa kabuang kung ang tao dali ra masuko. Pwede masuko ha, tagalig nga ma-misinterpreta nga di pwede masuko. Pwede, pero kanang dunay rason sa pagkasuko. Labi na sa mga buhat nga daotan dapat kita na di malipay, no? Mga kinumidya higalang binuang o binastos, dapat kita na mukatawa kay apil tang makasala tayo yan na pastor. Siyempre mukatawa ka sa mga binuang o mga binastos nga butang. Hindi good ha, reminder lang na kanatong tanan. He that is angry, verse 17 again, Proverbs 14:17, he that is angry would deal foolishly. Manatadaya, no? Sa verse, there's a second phrase animation, gaingon, and a man of wicked devices is hated. Ang tao daw higalang una-una bitag mga butang di mayo, dautan, siya kasilagan. Is hated. Of course, no? Number one, masuko ang Ginoo gyud. Na kung giingon ba nga, bisan sa atong imagination mahimo, di gyud magunahon nagdautan. Kaya number one, masuko niya ang Ginoo gyud. Niya ka na ba yung mga plano nga dautan? Narabay puruhan maigsoon nga itugot na si Ginoo. Itugot na ka ng mga planong di mayo. Tugot na niya. Unya, kasi mag-suffer, kasi mag-antos. Kita ang maghimo niya na. Ako na karoon na ginakutlo ng 11 sa Proverbio, di ba? Verse 27, manamatanig discuss, no? Pero atong sublion ni, aron nga mapahimduman na sabta. Proverbio 11:27, he that diligently seeketh good, procureth favor. Siya daw nga masing kamutong pangitag maayo, makakaplag og pabor. But he that seeketh mischief, but he that seeketh mischief, it shall come unto him. Siya daw nga nagapangitag mga kadautan, mudangat ka na nga to kanya. So, never kitang mahulong nagdautan ha, kay kita ra po mag-antos kung itugot sa Ginoo. Gani atong prayer maigsoon maong unta dili ta itugyan sa Ginoo, no? Dili unta na mahitabo nato ato ginang prayer kada adlaw higala, no? Kabaton tagkahadlok diha sa atong kasing-kasing ngadto sa Ginoo aron dili ta dili makasala. Sige, maigsoon natatas sa atong padayong paghisgot biyaan nato ni gahapon katubang simbahan sa atong Ginoo panahon sa Dark Ages, mangiub nga kasaysayan nga naman to pastor tungod lagi sa grabe kayong pagpanlutos. So di ta atong i-review kadali ha, di ta malimot nga si Christ sa iyang personal ministry na tukod sa iglesia. Unya kining katawhan nga gihimo ni Christ, o kining pundok nga gitukod ni sa atong Ginoo sa Kristo, gikuha niya gikan sa mga taong indandam sa pinakaunang nga Baptist minister nga mao si John the Baptist. So gikan niya itong mga giandam ni Juan Bautista nga katawan,
mga bautismado ni Juan Bautista, niya mga siyempre mga linuwas, gawas lang kang Judas Iscariote kayo mo ito maluwas sigala. So gikan niya to natukan ang Ginoo iglesia unya nagdaghan kini. Nga diin ang usa ka iglesia motong gumikan sa another church. So nanganak mo na pamaagis Ginoo mo igsoon. Natukod ang iglesia sa Antioquia gumikan sa iglesia sa Jerusalem. Iya? Asa may verse na to na pastor. Ang iglesia sa Antioquia sa Syria wala itong butog iya higala. Doon ay mga tinunan gikan sa Jerusalem Church nung nagakatiblaag kabot sa Syria, nagwali sila. Doon ay pangkabig ang Ginoo. Basa na to na sa Acts chapter 11 verse 19. Ito masama sa nikadali. Kaya part ni sa ito ang lesson aron ma-instill ni sa itong mind nga ang simbahan di ay sa Ginoo dili day nga kuan ra mo buto ura giya nga walay ga start ang Jerusalem Church bisugdan sa itong Ginoo, pero the rest of the churches sa itong Ginoo maigsoon na ginay mother church sama sa iglesia sa Antioquia nga itong gimension natawan nyo niyo Acts chapter 11 unya din sa verse 19 nga matod pa din verse 19. Now they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, preaching the word to none but unto the Jews only. Katong gipaglotos ni Saulo, ni Pablo ba? So pa siya makabig itong panahon na nilotos ni Saulo. Katibulaag sila. Ang ba nakaabot sa nagkalindang dapit, samtang ba naabot ito sa Antioch sa Syria. So nagwali sila sa pulong sino, primero ilang ipili itong mga Hudyo lang. No? Kaya mo tutugon ba agad sa itong Ginoo nga iwali lang pulong. Pero kaya dito naman sila gawas sa Israel, sa Syria, so naay naman naminaw. Gawas mga isoon, no? Sa mga Hudyo, na verse 20. And some of them were men of Cyprus, Cyrene, which when they were come to Antioch spake unto the Grecians. Na mga hintil nga giwalihan nila, na nagwali, mahitod kang Ginoo sa Kristo. 21. And the hand of the Lord was with them. Giubanan sila sa Ginoo, silang pangwali, and a great number believe and turn unto the Lord. Daghang kayong ipangkabing ang Ginoo. Yan, na church din to? Wala pa. Pagkadungog diini sa iglesia sa Jerusalem, ipadala nila si Barnabas. Verse 22. Then tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem, and they sent forth Barnabas that he should go as far as Antioch. Ipadala si Barnabas. Ano mo ito, pastor? Gikan sa Jerusalem Church, ipadala si Barnabas. Tagag authority. Noon sa aron ka itong mga nahimo mga magtotoo, bautismuhan, baptize sila. Asa na itong basa? Then sa verse 23, who when he came and had seen the grace of God was glad, so to them all that with the purpose of heart they should equip unto the Lord. 4:24, he was a good man, siya ka mayong tao, puno sa Espiritu Santo o sa pagtuo. Verse 24, and much people was added unto the Lord. O daghan sa katawan ang nahidugang nga ito sa Ginoo. Kining pulong added nga ito sa Ginoo. Kaya gipangkabig naman sa verse 22. Anong na ang may word nga added? Ato sa Acts chapter 2 mga iso. Di ba makita ni mo diri? Kung sabot pa sabot ana. Yung pa rin sa buhat 2:41 samtang si Pedro o the rest of the apostles ug ang Jerusalem Church sa Day of Pentecost na nagwalisab. Na ay mga Hudyo nga nasakitan sa ilang kasing-kasing o nag-ingon sila kang Pedro sa mga apostoles o sa may iwang pagabuhaton
Men and brethren, what shall we do? So may mong himuon kay being convicted by the work of the Holy Spirit in their hearts. Manilang pangutan na, what shall we do? Then Peter said unto them, tubag ni Pedro, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, tungod sa kapasayloan sa iyong mga sala. Dili kay aron ha, kundi for the remission of sins. Resulta, then they that gladly receive, verse 41, sila nga midawat sa mensahe sa mga apostoles, were baptized. Ibautismuhan sila. So, after salvation, follows baptism. Mamuhin na dapat. Dili kay mag-una ang bautismo aron maluwas. Luwas daan. Sa dihang nga luwas, ang sigod din sila gibautismuhan. Were baptized. And the same day, there were added unto them about 3,000 souls. Gidugang, kaman sa bautismo, gidugang ngatos church sa Jerusalem, ang dulan 3,000 or mga 3,000 kakatawhan nga nangaluwas. Bausap ni diri sa buhat 11. Para ito dito ni Barnabas, much people was added unto the Lord. Acts 11:24. Resulta 26. And when he had found, kaplagan ni Barnabas is Saulo, gidala niya nga to sa Antioquia. O nagpabilihan sila dito sa katuig, they assembled together themselves with the church and taught much people. Anong nahimo naman itong iglesia sa Antioquia? Nga at first wala pa matoy church. Kana tungod kay dunay gipangkabig ang Ginoo, human nga nangakabig nga luwas, gitagag authority si Barnabas, bautismuhan ang mga tao dito. Resulta na establisar ang bulhaton sa Antioch of Syria, nga nahimong iglesia kini literon, nahimong church. So kasi mother church iglesia sa Antioch, Jerusalem Church. Ang imuhay galang ipasakupan kasi mother church ana. Kung wala na mother church, dili na iya ni Kristo. Kunya malakbitan na po nato balik tong mga different founders Okay, so maigsoon, reminder lang ni sa to taas-taas pong reminder, no? Si Kristo natukod og iglesia gikan sa katawhan nga inandam ni Juan Bautista. Anya kini nga mga church maigsoon, no? Then his Trail of Blood ni Jim Carroll, Dr. Jim Carroll, page 8, this organization or church itong gitukod ni Christ, according to the scriptures and according to the practice of the apostles and early churches, was given two kinds of officers, and only two, duha lang ka mga opisyalis, apostles or other pastors and deacons. Mga pastor, no? Pastors and deacons mo na gibutang sa Ginoo diya sa iyang kaiglesiyahan. Ang pastor maison gitawag ni usahay og bishop. Okay? The pastor was called bishop. Both pastor and deacons to be selected by the church and to be servants of the church. So ang magpili sa mahimong pastor o mahimong mga diakono ang iglesia. Walay mission board, walay kanang organized association nga magbuot nga ipastor ang maong tao or mo'y magpilig mga diakono. No, ang church gyud mo igsoon nga diin dunay mother church, ug ang mother church doon na po ni mother church, ug ang may mother church manong balik ka dito sa panahon sa itong Ginoo, kasimbanan ni Christ nga dunay kutay sa kasaysayan nga way pagkabukto. So unya katong mga mapiling pastor o mga diakono mahimo silang mga servants of the church, no? Selected by the church and to be servants of the church. Dili hawd, dili magbuot-buot, pero dili pud sugo-sugoon ra.
pastor, ikaw sa isilig din ha. Dili po na mo, ha? Another story sa maigsoon, sa kasimbahan sa Iglesia Cristo, sumapan ni sa maong booklet, ha? The churches in their government and discipline to be entirely separate and independent of each other. Jerusalem Church to have no authority over Antioch, nor Antioch over Ephesus, nor Ephesus over Corinth, and so forth. And their government to be congregational, democratic, a government of the people, by the people, and for the people. Muna, ha? So, suma pa din sa maong kana na ang libro ni J.M. Carroll, Trail of Blood, nga ang kasimbanan sa Iglesia Cristo, pastor pareha lagi magdoktrina ni J.M. Carroll, di magkapareha nga ang atong mother church, ang Berea Baptist Church nga gidumlaan kaniya to sa buhi pa to si Pastor Cockrell. Siyempre nagatres magyug history balik na to sa itong Ginoong Kristo. Mabito na nga kita magbasa tag mga libro katong mga sinulat sa mga bantugang mga tao, kung mag-base ta sa libro. Number one, basahan na to sa Bible, no? Of course, sa Biblia ang wala bugto kasi sa itong Ginoo, then supported by historical evidences, mga pagpamatuod suma sa history. Mao ni. So, masige ingon din ni Dr. J.M. Carroll, maigsoon nga ang kasimbanan ni Ginoong Kristo aduna sila kaugalingon nga panggobyerno o pagdisiplina sa mga members ani, no? Independente sama sa Jerusalem Church. Wala si authority over sa Antioch Church, adiyang na-organize katong maong church. Ang Antioch Church dili kay labaw po sa mga sa iglesia dito sa Ephesus, lorong iglesia sa Ephesus, iglesia sa Corinto. Independent ang setup sa kasimbahan ng Iglesia Cristo. Pwede magpakitabang ang usa ka local church atong Ginoo sa another kauban nga church, pero dili gid po magbuot sama sa tuwa, no? Ang Davao Church organize man ang pastor sa lakop sa Metro Manila dito sa Novaliches. So di ta pwede kabuot sa ilahang pamaagi. Sila po dili po kabuot din ito, o kanang atong mga missions under pa na sa supervision sa atuang dahil sa atong mother church sa Davao. Pero sa diha nga ang atong mga missions tanawon nato nga makabarog na doctrinally, pwede nang ay kuan kung sa pamilya pa, sa mga anak pa pwede na magminyo. Pagkaminyo sa itong mga anak, dili na ta pwede manghilabot kay may sariling pamilya na sila. Sama sa mua, nagminyo naman si Bimboy o si Charis, di na may pwede manghilabot. Di sama sa kang Limuel nga niya pa mas Limuel sa mua, o paminyo. So kuan pa, no? Nami permi mga reminders siya, Lem, Mani Lem. Asa naman ka, Lem? Papamikagawa pa ko gawa sa pisina pa. Ano ba? Pero kang Bimboy, di mangita kang Bimboy. Kaya mangita siya, kung maglakaw, iyang asawa. Si Charis o si Charisab, no? Sila na magkinutakay na. Kami, di labot silang pamilya. Gawas lang kung mangayo og panguna-una or mga suggestions, di na pa mo kamin. Most sa kasimbahan ng Ginoo. Tanawa, example maison, ang iglesia sa Antioch na problema. Ang problema ang iglesia sa Antioquia. Nalito si Apostol Paul. Nalito sa si Barnabas. Karon doon ay mga na nagpanudlog hiwi nga pagtulunan. Na kung dili daw matuli, circumcise o dili tumanon ang mga balaod ni Moses, dili daw sila maluwas. May mga nagapanudlo. Asa na ang basa, Pastor? Niya sa Acts chapter 15. Pero ano ito oras? Ato na pa rin ugma. Ngayon, so pa rin mas pagsunod niya ito nga programa. Higala, ikaw karon sa mga pagpaminaw. Papanamasin natin kaluwasan. I may say, come to repentance, trust Christ as your Lord
and Savior. Hantodugma sa among takna sa mga istasyon inyong higalas kahanginan Andres Atob Jr. manamilit magaingon ng Diyos magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat.